Pagkatapos umatake ng Amerika sa Iran, ang Russia naman ang umatake sa katabing bansa ng Israel. Ang Russian airstrike ang pumatay sa mahigit 30 tao sa Middle East sa gitna ng nagaganap na gera sa Gaza. Tinamaan ng Russia ang Idlib City sa Syria. Pagkatapos tirahin ng Amerika ang Iran-linked facilities. Ito ay pinangangambahan ng lahat na posibleng magkaroon ng direct confrontation ang dalawang makapangyarihang bansa. Ayon sa Reuters at Interfax Agency, ang ginawang airstrike ng Russia ay pumatay ng 34 na militante sa Syria at may 6 na pong sugatan na militante. Ang digmaan ng Israel sa Hamas ay pinataas ang tensyon sa buong rehiyon sa Middle East. Ayon kay Rear Admiral Vadim Kulit, Deputy Head of Russian Reconciliation Center for Syria. Ang Russian Aerospace Forces ay naglungsad ng mga airstrike sa probinsya ng Idlib para targetin ang mga illegal armed groups na gumagawa ng pambobomba sa mga Syrian government troops. Dagdag pa ni Admiral Vadim Kulit, ang mga Syrian government troops ay inatake ng mga illegal armed group ng 7 beses sa loob ng 24 oras. Ang Russia ay sinusuportahan ang government ng Syrian President na si President Bashar al-Assad. Simula pa noong civil war, ang mga illegal armed groups na tinutukoy ay ang Syrian Democratic Forces na sinusuportahan naman ng Amerika. Ang mga American forces ay madalas nang bombahin sa Syria at Iraq noong October 7 pa. Sinisisi ng Amerika ang mga Iran-backed militias sa pag-atake sa mga US troops, kaya sila nagsagawa ng retaliatory strikes. Pinakamahabang tunnel na tagpuan ng Israel Defense Forces at pinasabog. Nagawang palibutan ng sandatahang lakas ng Israel ang grupo ng Hamas sa Gaza Strip. Kamakailan lang, nagpatupad ng local operation ang puwersa ng Israel sa Beit Hanun, isang lungsod na matatagpuan sa bandang hilagang silangan. Ito ay kabilang pa sa ikatlong yugto ng kanilang ground offensive operation upang gibain ang mga tunnel ng Hamas at ipatupad na rin ang pagbabarikada sa Gaza. Ibinalita ng hukbong Israeli na nagawa na nilang sirain ang mahigit sa 120 na mga target ng Hamas sa loob lamang ng 24 oras. Ang isinagawa nilang ito ay bahagi rin at bunga ng ginagawa nilang operasyong opensiba. Kung pagbabasehan ang mga nakaraang nasira ng Israel Defense Force na humigit sa 300 Hamas targets sa kada araw, makikitang bumaba ng bahagya ito mula ng pagbubukas nila ng humanitarian corridor sa maikling panahon ng pagpapatupad ng tigil putukan. Sa kasalukuyan, nagawang sirain ng puwersa ng Israel ang mahigit sa 14,000 na mga target ng Hamas at ito ay nagpababa sa agwat sa pagitan ng puwersang Israeli at Hamas. Dagdag pa rito, may mga nasamsam ding higit sa 4,000 missiles, RPGs, mga armas na ginagamit sa pangmalayuang atake, bomba at iba pang mga kagamitan sa pakikidigma. Matatanda ang aabot na sa 500 na kilometro ang sekretong tunnel ng puwersa ng Hamas sa buong bahagi ng Gaza Strip. Ang tunnel na ito ay ginagamit ng Iran para bigyan ng supply ng bala at armas ang puwersa ng Hamas sa Gaza. Ang pinagmulan ng logistics nito ay ang bansang Iran. Mula sa naturang bansa, dinadala sa bahagi ng karagatan ng Yemen ang mga armas, missiles at iba pang mga kagamitang pandigma. Pagkarating nila sa Yemen, agad na dinadala sa Sudan ang mga supply na ito. Mula naman sa Sudan ay dadalhin sa bansang Ehipto ang mga naturang equipment, kung saan aabot lamang sa 1,000 kilometro ang distansya. Sa pamamagitan naman ng Rafah border crossing, ang lahat ng mga supply na galing sa Iran ay madadala sa mga tunnel network sa Gaza at matatanggap na yon ng Hamas. Aabot sa 5,000 kilometro ang lalakbayin ng mga supply na pandigmang ito, mula sa Iran patungong Egypt at papuntang Gaza. Dahil sa mga pagpapadala ng mga supply na pandigma, nagiging masigasig sa pakikibaka ang Israel upang ito ay mahadlangan. Iyon din ang rason kung bakit ang dalawa sa intelligence agency ng Israel na Mossad at Shin Bet ay ipinipilit at ibinibigay ang kanilang 100% para makakalap ng mga kritikal at mahahalagang datos tungkol sa mga tunnel network ng Hamas sa Gaza. Sa ngayon, masusing ginagamit ng Israeli military
ang state-of-the-art na reconnaissance, detection drone at artificial intelligence robots. Ito ay upang matukoy ang mga pinakamahabang tunnel ng Hamas. Ang paggamit ng ganitong advanced na teknolohiya ay nagbibigay sa kanila ng masusing impormasyon at kapangyarihan na malabanan ang mga teroristang grupo. Isa pang paraan na ginagamit ng Israel upang matukoy ang malawakang 500 kilometrong tunnel network ng teroristang organisasyon ng Hamas ay ang pagkolekta ng impormasyon mula sa mga nahuling miyembro ng nabanggit na organisasyon. Sa katunayan, kamakailan lamang ay iniulat ng Israel Defense Forces na inatake ng fighter jets ang isang site ng Hamas na nasa bubungan ng isang gusali sa bahagi ng Gaza Strip. Nagawa rin nilang bombahin ang isang tunnel na malapit sa naturang building matapos makatanggap ng mahalagang impormasyon ang Shin Bet na galing mismo sa inusig nilang miyembro ng Hamas. Dahil dito, masasabing isa sa mahalagang aspeto ng digmaang ito ay ang mga impormasyong nakakalap ng dalawang Shin Bet at Mossad. Mas lalo pang nakita ang kahalagahan ng mga datos na ito sa mga operasyon na kamakailan lang ginawa ng Israeli Defense Forces. Nitong mga nakalipas na araw lamang, iniulat ng hukbong Israeli na sinira ng Hamas ang mahigit sa 100 kilometro ng tunnel network sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang puwersa. Sa kalupaan, katubigan, himpapawid at maging ang kanilang mga special forces. Sa ngayon ito ang maituturing na pinakamahabang tunnel ng Hamas na nagawang sirain. Ito ay tinatayang 20% ng 500 kilometrong kabuuan ng tunnel network ng grupong Hamas. Bukod sa pagkakasira ng mga tunnel na ito, iniulat din ng Israeli Defense Forces na naging kasangkapan nila ang iba't ibang uri ng mga robot at explosive device upang pasabugin ang mga booby trap ng Hamas at patayin ang mga ito. Bumaba rin ang bilang ng mga namatay at nasugatan sa pagsira ng hukbong Israeli sa mga tunnel nang hindi pumapasok dito. Sa kadahilanang posible na magamit ng mga terorista ang mga tunnel para sa hit-and-run attacks laban sa mga tangke ng Israeli Defense Forces, maging sa kanilang mga armored vehicles at mga sundalo. Maliban pa roon, isa rin sa naging pangunahing layunin ng Hamas ay ang linlangin ang mga sundalong Israeli para pumasok sa mga tunnel at doon nila ang mga ito pagbabarilin. Sa kabila ng mga pag-atake ng Hamas, nagagamit ng Israel Defense Forces ang kanilang mga advanced na kagamitan para mapanatili ang seguridad at depensa ng bansa. Ang sitwasyon ay masusi at maingat na binabantayan ng IDF at kaakibat nito ang kanilang pagtutok sa pagwasak sa mga tunnel network ng Hamas. Sa halip na magresponde ng direkta sa mga atake ng Hamas, nagtataguyod ang IDF ng isang mas magandang diskarte sa pamamagitan ng pagsira sa mga tunnel ng teroristang grupo. Ang paggamit ng state-of-the-art na teknolohiya tulad ng advanced na intelligence gathering at precision airstrikes ay nagbibigay daan sa IDF na masiguro ang kaligtasan ng Israel nang hindi iniiwan ang teritoryo ng bansa. Sa inyong palagay, hanggang kailan kaya tatagal ang puwersa ng Hamas gayong unti-unti nang sinisira ng Israeli Defense Forces ang kanilang mga tunnel network sa pagdaan ng mga araw? Kung iisipin, mayroon pa ring halos 400 kilometro ng mga tunnel network. Subalit medyo nakapagdududa na kung kakayanin pa ba ng teroristang Hamas ang mga malalakas na pag-atake ng Israel. Mangyaring ang mga network ng tunnel na ito ay naglalaman ng mga rocket, ammunition ng RPG, baril, granada at iba pang kagamitan sa military. Ngunit, hindi ba't alam naman nating ang lahat ay may hangganan at kabilang dito ang kanilang mga bala? Sa lalong madaling panahon, kapag nauubos na ng Hamas ang kanilang mga armas at missile, tiyak na lalabas sila sa mga tunnel na kanilang ginawa at panigurado ring susuko rin sila kalaunan sa hukbong Israeli. Subalit bago pa man mangyari ito, may mga salik pa ring dapat na isaalang-alang. Isa na rito ay kung magagawa pang ipagpatuloy ng Iran ang kanilang pagsuporta sa Hamas sa pamamagitan ng pagsusupply ng armas at missiles. Mahalaga rin dito ang kontrol ng Rafah border crossing. Bagamat ang mga humanitarian aid truck
ay kasalukuyang dumadaan sa border crossing na ito. Patungo sa Gaza, may posibilidad pa rin na nagagawang supplyan ng ibang kalabang puwersa, ang Hamas. Bunsod nito, kailangang maging alerto ang Israel sa trapikong nagaganap sa pagitan ng Rafah at Gaza. Bukod sa posibleng pagkontrol ng mga dumarating na supply ng armas para sa Hamas, nagbabalak din ang Israeli Defense Forces na i-isolate ng tuluyan ang naturang teroristang organisasyon sa Gaza at ilikas ang mga residenteng sibilyan patungo sa katimugang bahagi ng lungsod. Kamakailan lang iniulat ng Israeli Defense Forces na hanggang sa 800,000 na residente ang lumipat mula sa Hilaga patungo sa bahaging timog ng Gaza. Ito rin ang pinakabagong naitalang bilang mula nang magdesisyon sila na buksan ang humanitarian corridor sa Gaza. Ibig sabihin lamang nito, halos kalahati ng lungsod na may 2 milyong tao ay umalis na sa Gaza para tumungo sa mas ligtas na lugar. Layunin din kasi ng Israel dito na maging madali ang pag-target sa Hamas at Gaza. Sa ganitong paraan ay tuluyang mapapaalis at maitataboy ang teroristang grupo mula sa lungsod na ito. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari sa kalagitnaan ng giyera, posibleng walang magaganap na tigil putukan sa pagitan ng dalawang puwersa. Wala sa puwersa ng Israel o Hamas ang nagbabalak na isuko ang Gaza o kahit magpatupad man lang ng ceasefire para sa panandaliang katahimikan ng lugar. Sinabi naman ng gobyerno ng Israel na kailangang palayain muna ang lahat ng mga bihag ng Hamas. Dahil kagaya nga ng alam natin, kasalukuyang may mga hostage ang Hamas na halos umabot sa 250 inosenteng sibilyan. Subalit sa kabila ng nangyayari, sinabi ng Hamas na hindi nito palalayain ang mga bihag at hindi hihinto sa pakikipaglaban hanggat nasa ilalim ng siege ang Gaza. Inanunsyo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang kaniyang bansa ang magiging responsable para sa seguridad ng Gaza Strip kapag natapos na ang kinakaharap nilang giyera laban sa Hamas. Sinang-ayunan iyon naman ni Yoav Gallant, Israel Defense Forces Defense Minister. Sinasabi pa niyang magtatapos lang ang giyera kapag lubusang nabuwag na ang Hamas at kung maliligtas na ang mga bihag ng nasabing terorista. Gayon din, ini-adopt ni IDF spokesman Daniel Hagari ang isang patakaran ng lubusang pag-neutralize sa Hamas sa Gaza Strip. Ang mga pahayag na ito ay naging isang mahalagang senyales ng pagwawakas ng terorismo sa Gaza at ng pagkakaligtas sa mga bihag ng Hamas. Subalit paano nga ba matatapos ang gerang ito? Malaki ang ginagampanan ng Iran sa gerang ito. Kung ititigil ng Tehran ang pagpapalaganap ng pulisiya ukol sa kaguluhan at tensyon na nasa Middle East at hindi nito gagalitin ng Hezbollah na isa pang banta sa kapayapaan ng Israel, paniguradong kalaunan ay titigil din ang giyera. Sa kabila ng mga regular na atake ng Hamas at Hezbollah sa Israel, tila wala pang formal na pahayag mula sa Iran ukol dito. Sa tuwing mayroon kasing atake mula sa mga grupo tulad ng Hamas at Hezbollah, kitang-kita ang kanilang kasiyahan at pagsuporta sa aksyon ng mga teroristang ito laban sa Israel. Kaya't ano nga bang panganib ang maaring ihatid ng Hezbollah sa Israel? Sa katunayan, mayroon ding mga lihim na lagusa ng Hezbollah tulad ng tunnel lines ng Hamas. Ang mga tunnel na ito ay naroroon sa katimugang bahagi ng Lebanon. Marahil ay mas mahaba at mas komplikado ito kaysa sa mga tunnel lines ng Hamas. Isa rin ito sa pinakasentro kung saan inoorganisa at pinaplano ng Hezbollah ang kanilang mga atake laban sa hilaga ng Israel. Madalas na gumagamit ng mga armas, missiles at iba pang kagamitang militar na gawa sa Iran ang mga Hezbollah at mula sa kanilang tunnel, nagawa nilang magsagawa ng airstrikes laban sa Israeli settlement sa Haifa at maging sa iba pang bahagi ng hilagang Israel. At dahil naglilikas pa ng mga tao ang Israeli Defense Forces sa 40 settlement sa hilaga ng Israel, kahit paano, ang mga pag-ataking ito ay hindi pa naman nakapagdudulot ng pinsala. Wala pa namang napapabalitang namatay dahil sa mga pag-atake. Subalit ang bagay na ito ay walang kasiguraduhan. Maari kasing bigyan din ng Iran ang Hezbollah at Hamas
ng mas malakas na armas, missiles at iba pang kagamitan. Ito ay para tuluyang mapabagsak ang Israel. Kapag nangyari ang ganoong bagay, ang mga defense system ng Israel at puwersang pandagat ng Amerika ay papasok at mangingialam sa kung anumang mangyayari. Sa kasalukuyan, ang Iron Dome ay nakakapigil ng maraming rocket attacks ng Hamas sa labas ng Tel Aviv. Hindi ito pinapayagan ng sistema na makarating ang mga rocket sa kanilang target. Sa ngayon, hindi pa naman umaabot sa Haifa ang mga rocket na ito ng Hezbollah. Kahit na anong higpit at alerto ng Iron Dome Air Defense Systems ng Israel, mayroon pa rin itong exception. Maaari kasing magtrabaho ng magkasama sa mga air defenses ng Israel ang USS Gerald Ford ng Estados Unidos, ang pinakamalaking aircraft carrier sa buong mundo, at ang USS Eisenhower Cruiser, na isa pang puwersang pangnaval ng Estados Unidos. Ang lahat ng ito ay kritikal para sa Israel upang masugpo ang mga terorista na sinusuportahan ng Iran tulad ng Hamas at Hezbollah. Ang pagtatagumpay ng Israel sa labanang ito ay tiyak na magbibigay diin sa pangmatagalang seguridad, hindi lamang para sa kanilang bansa, kundi pati na rin para sa kanilang mga kaalyado, kabilang ang Estados Unidos at kanlurang Europa. Sa katunayan nga, nasasabik rin habang naghihintay sa pagkakapanalo sa gera ng Israel ang Estados Unidos, pati na rin ang kanlurang Europa